tama ba yung yung hesitation ng iba, yung pagdududa ng iba na kahit pa sworn testimony po yung ito under oath din naman sila Bryce Hernandez, lahat po ng tumatayong testigo na yan, minsan magkakasalangot po yung kanilang mga testimonya. Nakakasuhan po yung mga taong itinuro kaagad nito. Ano po ang saloobin niyo sa ganun? Nung ito po ay ito ay lumalabas po ngayon sa lahat po ng mga sworn under oath to tell the truth. At yung mga kanilang mga testimonya po, Senator Ping. Yeah. Unang-una, definitely merong probative or evidentiary value yung kanyang sinalaysay, no? Set aside muna natin yung pagtanggi ng yung notary public, yung lawyer, si Attorney Espera. Wag na muna 'yon. Bida as it may, no, ibang usapin 'yon. Sinumpaan niya pa rin naman yung salaysay niya sa harap namin lahat. At under oath, nag-testify siya. So, kung yun ang ating pagbabasihan, definitely, merong evidentiary value at merong probative value na tinatawag. Ngayon, kailangan masusugan ito, masuportahan ng independent na corroborative statement o kaya corroborative evidence. Ano yon? Yung sinasabi niyang chat group, kung may maipapakita siya, na nag-uusap tuloy talaga sila ng mga kasamahan niya, ng mga security detail, na meron sila di-deliver. Mabigat yun. O kaya, meron pang lalabas na sasabihin, tama yun, kasama rin ako sa pag-deliver. Okay. And walang magre-refute, walang kokontra na hindi totoo yan. Napakatibay nun. Pero, yung usapin naman na, okay, may sinumpang salaysay ka sa harap ng Blue Ribbon Committee. At ito'y notaryado rin ng isang lawyer na authorized naman kasi notary public, na tumanggi naman. So may kasibahan yung mga abogado, dahil tinanong siya ni Senator Marcoleta, ikaw ba'y nagpunta sa notaryo at ikaw mismo nagpanotarize? Ang sagot niya maliwanag, opo. So kung hindi pala totoo yun, kasi wala naman sa kamay namin yun, dahil sabi ko nga, function kasama sa function ng Executive Judge ng Manila na siya magsagawa ng investigasyon. At inimbestigahan na yan. No, na I believe meron ng initial pleadings na pinadala si Attorney Espera. Dangan nga lang, hindi ko alam kung na-contact na nila si Sergeant Gutesa. Dahil hindi nila alam yung address. Katunayan, tinulungan pa nga namin, nag-provide kami ng address base doon sa 201 file ni Gutesa sa kanyang, yung nung dating nasa Armed Forces pa siya sa Philippine Marines. Kasi di ba sinabi ko, magsasagawa kami ng RCBI, record check, background investigation. Sa nakuha ko yung address, pinadala ko doon sa opisina ng Executive Judge para makatulong sa kanilang investigation. Now, where are we now? No? Naghihintay tayo ngayon na merong ilalabas kung sisulpot siya sa susunod na pagdinig. Ang problema, hindi nga siya dumating sa DOJ. Yes, kasi doon na mapunta rin yung aspeto ng prosecution. Kasi sa amin, in aid of legislation. Although, pwede kami mag-recommend kung sino yung mga taong nabanggit na na-implicate na ipoprosecute. Trabaho rin namin yun kasi accountability of public officers and investigations. Yan ang nomenclature ng Blue Ribbon Committee. So sa parte ng investigation, pwede kami mag-recommend. At ginawa na namin to in the past. Nag-recommend kami diretso sa Ombudsman, nag-recommend kami diretso sa DOJ. In this case, pwede namin i-recommend pa rin sa ICI. So nandun tayo ngayon. Naghihintay tayo ng corroborative evidence or statement para suportahan yung kanyang salaysay. Otherwise, yung kay Sergeant Gutesa will remain as mere allegation. Allegation lang. Nandun tayo ngayon.